Maagang namatay ang ina ni Tina at sa murang edad, nagpasya na lamang ang nakatatanda niyang kapatid na bumalik ng Lagros, kung saan yun ang hometown ng kanilang ina. Namuhay si Tina na kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Trina. Naging maayos ang buhay nilang dalawa na akala ni Tina ay hindi na magbabago yun. Ngunit sa hindi niya inaasahang pagkakataon, darating ang lalaking magpapatibok ng puso ng kanyang ate Trina na si Rafael. At sa pagpasok sa buhay nila ng binata, doon rin magbabago ang lahat nang magustuhan rin ni Tina ang asawa ng kanyang ate Trina. At sa tuwing aalis at magtutungo ng kabilang baryo ang ate ni Tina, agad niyang ibinibigay sa Kuya Rafael niya ang sarili na tila isa siya nitong parausang babae. Nang matapos ni Tina na ihanda ang kakainin sa pagdating ng Kuya Rafael, doon ay napatitig siya sa kanyang ate Trina. Nasayang-saya sa pag-uwi na nito upang rito na rin manirahan sa Lagros. Walang idea si Tina sa itsura ng kanyang magiging kuya na si Rafael. Ngunit base sa mukha ng ate Trina, tila ba ito na ang pinakamasayang babae sa lahat. At ngayon pa lamang niya nakitang masaya ang kanyang ate ng ganun. Kaya naman, napangiti rin si Tina ng masilayan. Ang ngiti na ngayon pa lamang niya nakita sa labi ng kanyang ate. Ayan, tapos na. Ilang minuto na lamang at darating na si Rafael. Ipapakilala ko yun sa iyo, Tina. Wika ni Trina at pumapalakpak pa sa saya. Agad naman na tumango si Tina at ngumiti siya sa kanyang ate Trina. Ipinakita niya kung gaano siya kasaya para dito. At sa ilang minuto ng paghihintay, bumukas ang pinto at doon nga ay bumungad sa mga mata ni Tina ang kanyang Kuya Rafael. Kita ni Tina ang matikas na katawan nito. Malaki yun at mukhang sanay magbuhat ng mabibigat. At sa tuwing ngumingiti naman ito, kita rin ni Tina ang dimples at magagandang ngipin ni Rafael. Gwapo at tingin ni Tina ay may kaya. Hindi nakapagtataka kung bakit yun ang nagustuhan ng kanyang ate Trina. Dahil hindi rin naman maitatanggi na maganda at matalino ang kanyang ate. Halina rito, Tina. Kumain na tayo. Tawag ni Trina sa kapatid na agad namang sinunod ni Tina nang makabawi sa titig niya kay Rafael na hindi naman siya tinapunan ng tingin. Sige ate, utal na sagot ni Tina at lumapit sa mesa. Nang makalapit siya ay nakita niya ang pagtatapon ng tingin ni Rafael sa kanya. Agad na umiwas si Tina ng tingin dahil tila pumula ang pisngi niya dahil sa magandang titig nito sa kanya. Ikaw pala si Tina. Lagi kang kinukwento ng ate mo sa akin. Wika ni Rafael at naupo sa tabi ni Trina. Mahiyain yan, Rafael. Oo, yan si Tina. Mas matanda ako sa kanya ng 4 na taon. 19 na siya. Sabat naman ni Trina at ngumiti kay Tina. Napangiti lang si Tina at kinuha ang kubyertos sa kanyang harapan at sinimulang kainin ang niluto nilang menudo para sa nobyo nito. Ngunit agad siyang napahinto sa kanyang pagsubo nang maramdaman ni Tina ang paa ng Kuya Rafael niya sa ilalim ng lamesa. May problema ba, Tina? Medyo nag-aalalang tanong ni Trina. Nang tila ba nanlaki ang mga mata ni Tina sa paghaplos at paghagod ng malaking paa ni Rafael. Wala po ate. Nagulat lang ako kasi masarap yung pagkakaluto natin sa menudo. Pagsisinungaling ni Tina at bahagyang binaling ang paningin sa nakatitig na si Rafael sa kanya
habang patuloy lang sa pagmuya ng pagkain. Nagpatuloy ang ginagawa sa kanya ng Kuya Rafael niya hanggang sa matapos silang kumain. Puno ng kaba ang puso ni Tina sa mga nangyari. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya maiptago na kapag pinagmamasdan niya si Rafael, tila ba kumakabog ng husto ang kanyang puso. At naghahorimentado yun sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Nang sumapit ang gabi, naligo na si Tina at balak na niyang magpahinga na. Maaga pa siyang magtutungo sa trabaho bukas sa karinderya. Pang-umaga hanggang tanghalian lamang yun. Ngunit dahil nakakapagod at puspusan ng trabaho, kaya naman maaga siyang natutulog. Pero paglabas pa lamang niya ng pinto ng CR, agad niyang nauliligan ang matinding tagpo sa pagitan ni Rafael at ng kanyang ate Tina sa loob ng silid. Halos umalingaw-ngaw sa loob ng bahay ang matinding pag-iisa ng dalawa. Tila sabik sa isa't isa at ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon sa ganong bagay. Nagkibit-balikat na lamang si Tina at nilagpasan ang silid kung nasaan si Trina at Rafael. Pero palagpas pa lamang siya doon ay hindi sinasadya ni Tina na makita ang ginagawa ng dalawa. Nang makita niya ang pinto na bahagyang may siwang sa loob, halos halukayin ang sikmura ni Tina sa nakita. Mabilis na mabilis ang galaw ni Rafael, habang ang ate Trina naman niya ay walang tigil sa pagkanta na tila ba paos na paos sa pagod. Agad na nagtama ang tingin ni Tina at si Rafael. Doon ay kumalabog ng matindi ang puso ni Tina sa kaba. Kaya naman agad siyang umalis sa siwang na pinto at agad na pumasok sa loob ng sariling silid. Ilang minuto pang narinig ni Tina ang kakaibang tunog na yun. At sa ilang minutong ganun ang estado, halos ikabaliw niya ang lahat ng nangyari sa buong hating gabi na yun. Nang mag-umaga naman, ay maaga rin siyang nagising. Kahit na inaantok pa si Tina, ay napilitan siyang bumangon dahil sa trabaho. Agad siyang nagtungo sa kusina. Doon ay hindi niya inaasahan na maaga rin na magigising si Rafael, na nagkakape at nakaupo sa maliit na silya na halos masakop nito. "Nakatulog ka ba kagabi?" tanong ni Rafael sa dalagang si Tina at kinuha ang maliit na tasa sa may kape at hinigop yun. Tumango naman si Tina at sinabi niyang nakatulog siya at naging masarap ang tulog niya. Kahit pa ang totoo ay lutang siya sa buong magdamag. Kita ni Tina ang pagtango ni Rafael at tinaas ang tingin sa kanya. Nakangisi ito ng nakakaloko at muling nagsalita. "Pasensya na, hindi ko na isara ang pinto kagabi. Nakakahiya tuloy na makita mo ang pribadong ginagawa namin ng ate Trina mo." Agad na umiwas ng tingin si Tina at nalagpasan ng binata. Tila ba nailulun niya ang sariling dila niya sa pagkakataong iyon at dumiretso sa CR upang maligo. Hindi siya nainis sa sinabi ni Rafael, kundi ang nararamdaman ni Tina ay sana siya na lamang at sa kanya na lamang ginagawa yun ng Kuya Rafael niya at hindi sa kanyang ate. Iniwan niya ang binata at naligo. Lumabas siyang nakatapis lamang ng kanyang tuwalya at sa pagkakataong iyon, naroon pa rin sa mesa ang kanyang Kuya Rafael. Nakaupo na lang ito at wala ring laman ang baso ng kape. Tumitig si Rafael kay Tina at ganoon din si Tina. Ramdam na ramdam ni Tina ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. "Mas maganda ka pala kaysa sa ate mo," wika ni Rafael na nananatili ang titig sa kabuuan ni Tina. Hindi naman alam ni Tina
kung matutuwa siya sa narinig o maiinsulto. Ngunit ang nangingibabaw sa kanya ay tuwa. Dahil tila ba, isa iyong karangalan sa kanya. Na noon pa man ay mas nagagandahan at kinukumpara siya sa kanyang ate Trina. At sa pagkukumpara na yun, ay lagi siyang talunan. Pero ngayon, ay tila ba biglang nagbago yun. Dahil mismong sa nobyo nito lumabas na mas maganda siya sa sarili niyang ate. Nagpasalamat si Tina sa narinig at lalagpasan na sana si Rafael. Pero napatitig siya sa paglalakad nang hawakan nito ang kanyang kamay. Puno ng pagtatanong ni Tina na binigyan ng tingin ang binata. Ngunit nananatili naman ang titig ni Rafael. Kita ni Tina ang pag-aalab ng tingin na yun na halos kapusin ng hangin at kabahan sa takot na mahuli sila ng kanyang ate. Agad na hinila ni Rafael si Tina sa gilid ng ref at doon tinago. Habang si Tina ay nananatili ang gulat sa mga mata at hindi agad nakabawi. Nang tingalain ni Tina ang binata, doon ay ngumisi ito sa kanya at kaagad na binaba ang halik sa muka upang dampian siya ng halik. Mababaw na halik lamang iyon ng umpisa, ngunit habang tumatagal ay tila ba nagiging agresibo ang kanyang kuya Rafael. Hanggang sa maramdaman ni Tina na humihigpit ang hawak nito sa kanyang baywang na para bang ayaw siya nitong pakawalan dahil sa gigil at pananabik. Tina, gising ka na ba? Baka malate ka sa trabaho mo. Naulilinigan ni Tina na sambit ng kanyang ate Trina sa buong bahay. Agad na nang laki ang kanyang mga mata at ganoon rin si Rafael. Naitulak niya ang binata sa gulat at mabilis na inayos ang nakatapis na tuwalya na muntik nang mahulog at agad na naglakad paalis. Pero muli ay hinila na naman siya ni Rafael. Tila ba ayaw magpaawat ng binata at muli na naman siyang hinalikan nito. Ngunit sa pagkakataong iyon ay iniiwas ni Tina ang kanyang labi sa binata. Mahuhuli na tayo, Kuya Rafael, tumigil ka na. Wika ni Tina. Doon ay tila natauhan ito at binitawan ang kanyang kamay. Sabik na sabik ako sa iyo, Tina. Bulong ni Rafael sa kanya. Ngunit hindi na yun pinansin ni Tina at naglakad na patungo sa sala upang magpakita sa kanyang ate na walang tigil sa pagkatok sa pinto ng kanyang silid. Oh, nakaligo ka na pala. Ang akala ko tulog ka pa. Wika ng ate Trina. Teka, may sakit ka ba? Bakit parang namumutla ka? Agad namang umihwas ng tingin si Tina at bahagyang umiling. Hindi ate, wala akong sakit. Sige na, magbibihis na ako bago pa ako malate. Tumango naman ang kanyang ate Trina at ngumiti. Teka, nakita mo ba ang Kuya Rafael mo? Kanina pa siya wala rito. Hindi ko alam ate, di ko rin siya nakikita. Sagot muli ni Tina at tuluyang pumasok sa silid. Dala ang kaba at takot sa buo niyang sistema. Nang makapagbihis na si Tina, ay dumiretso siya sa sakayan ng motor upang makatungo sa trabaho. Cashier sa trabaho at hanggang alas 7 lamang ang trabaho hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya naman marami siyang oras na nakatambay sa bahay at nagpapahinga. Kung minsan ay gumagala rin siya sa kabilang bayan upang maglibot kasama ang mga kaibigan niya. Ngunit sa pagkakataon na yun, wala si Tina na gawin ang mga bagay na yun. Dahil tila ba, mas gusto pa niyang nasa bahay kasama si Rafael at kung anong-anong bagay ang kanilang ginagawa. Ganda mo ngayon ah. Kailan ka pa natuto na magsuot ng kolorete sa muka? Tanong ni Betty kasama ni Tina sa trabaho.
Bagay ba? Sabi ni Tina at ngumisi sa kaibigan. Oo, bagay na bagay. Kaakit-akit kang tingnan, Tina. Puri naman ni Betty at ngumisi. Teka, may inaakit ka ba? Napailing lamang si Tina at ngumisi. Lumipas ang oras sa pagtatrabaho. Nang mag-alas 12 ay agad na kumuha ng motor si Tina at nagpa siya ng umuwi. Habang nakasakay sa motor ay hindi mapigilan ni Tina ang pananabik na makauwi kaagad. At nang tuluyang makauwi, katulad ng nakasanayan, ay di na niya naabutan ang kanyang ate Trina na laging nagtutungo sa kabilang bayan upang magtrabaho. Kumain ka na? Bungad na tanong ni Rafael kay Tina na nakaupo sa sala. Sinagot naman agad ni Tina yon nang hindi pa. Agad na tumayo si Rafael at bahagya siyang hinila sa hamba ng pinto at agad yung sinara. Napangiti si Tina sa kakaibang saya at init na kanyang nararamdaman sa mga oras na yun. May halong kaba na baka mahuli, ngunit mas nangingibabaw kay Tina ang pananabik sa bawat halik ng nobyo ng kanyang ate. Pumikit siya ng mariin nang lumapat ang labi ni Rafael sa kanya. Liyong-liyo si Tina sa bawat hagod ng halik at kasabay noon ang kiliti sa kanyang sikmura na hindi niya maipaliwanag. Agad siyang nagpatangay sa tawag ng kanyang nararamdaman at tuluyan na naibigay kay Rafael ang bagay na iyon. Mariin ang pagpikit ni Tina ng mga oras na yun. Tila ba may nais maabot? Ngunit napatigil ang pag-abot niya. Sa rurok nang maulinigan ang isang katok, agad silang naghiwalay at mabilis na naglakad si Tina upang magtungo sa kusina at magpanggap na kumakain roon. Ginugol ni Tina ang buong araw sa pagkukulong sa kwarto, hindi dahil ayaw niyang lumabas, kundi dahil kita niya sa sala kung gaano ka-sweet ang ate Trina niya at ang kanyang kuya Rafael, kung paano ito magyakapan at magsubuan ng pagkain. Naiinis lamang siya kapag nakikita yun. Kaya naman hindi na niya sinaktan ang sarili at nagkulong na lamang sa kwarto. At inabala maghapon ang sarili sa pananood sa cellphone at pagbabasa ng kung ano-ano. Nang dumilim ay sabay-sabay muli silang kumain. Magkakaharap at tila ba kumikilos siya na walang namamagitan sa kanila ng kanyang kuya Rafael. Sa pagkakataong yun, nang makaligo si Tina ay sinadya niyang hindi magsuot ng pribado na pang-itaas. At habang kumakain sa hapag, naramdaman ni Tina ang isang paa ni Rafael na gumagapang. At nang makarating yun sa pagitan, doon ay kita niya ang pagtataas ng kilay at bahagyang ngisi ni Rafael. Tila ginanahan ito at binigyan si Tina ng isang sabik na titig. Habang ang kanyang ate Trina naman ay abala sa pagkain at walang kaalam-alam. At nang matapos kumain, nagpa siya si Tina na siya ang maghuhugas ng mga pinggan. Nagpa siya naman na pumasok na ang dalawa sa silid. At katulad ng lagi na naririnig ni Tina, halos kilabutan siya sa matinding pagtatagpo ng dalawa tuwing gabi. Na sa tuwing maririnig ni Tina, ay agad siyang pumapasok sa loob ng kanyang silid upang hindi gaanong marinig ang paggawa ng milagro ng dalawa. Nang sumapit muli ang umaga, katulad ng nakasanayan, naligo muli si Tina at muling pumasok sa trabaho. Hindi niya naabutan ang kuya Rafael niya sa kusina, kaya naman medyo masaya ang buong araw niya. Pero sa tuwing maiisip ni Tina na muli siyang uuwi sa bahay at sila lamang ni Rafael, hindi niya maiwasang hindi mapangiti at maging sabik sa nobyo ng kapatid.
Nang umuwi si Tina katulad ng naabutan niya, kita niya si Rafael nakalalabas pa lang ng CR. Nakatapis ito ng puting tuwalya sa baywang at pinupunasan naman ang buhok ng face towel. Halos masamid sa sariling laway si Tina nang makita ang bawat biyak sa tiyan nito. Ngumisi ang kanyang Kuya Rafael at lumapit sa kanya. Napangiti si Tina nang humawak ito sa baywang niya. Bumaba ang muka upang abutin ang kanyang labi. Lagi akong nabibitin sa iyo, Tina. Sabik na sabik talaga ako na maangkin ka. Si Rafael at binuhat ang dalaga. Nagpatangay naman si Tina sa tawag ng kanyang nararamdaman at lumambitin sa leeg ni Rafael. Amoy na amoy niya ang bango ng binata at ramdam na ramdam niya ang init ng katawan nito. At ang kakaiba na pakiramdam na yun. Pinasok siya ni Rafael sa CR at doon muling binigyan ng isang sabik na halik sa labi. At napunta na sa kakaibang tagpo habang si Tina naman ay walang paglagyan ang nag-uumapaw na damdamin at siya mismo ang nag-alis ng tuwalya na nagtatabing kay Rafael. Ako ang first time mo, Tina. Ako lang dapat, wika ni Rafael at kasabay noon ay ang pag-abot nito sa rurok ng saya. Paulit-ulit pa ni Tina at Rafael ginawa ang pag-iisa sa bawat parte ng bahay. Sa CR, kusina, sa silid at mismo sa kwarto ng Ate Trina. Wala siyang naging pakialam sa sasabihin ng iba. Dahil naisip ni Tina na ayos lamang yun at mabuti nga sa Kuya Rafael niya binigay at hindi sa kung kani-kanino lamang na lalaki. Nagpatangay lamang si Tina sa ligayang natatamo niya habang sa makarating naman sila sa kanyang sariling silid. Patuloy lang ang pangyayari sa kanilang dalawa hanggang sa manghina ang tuhod at siya mismo ang sumuko sa walang kasawaan na si Rafael. At nang idilat ni Tina ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang madilim niyang silid at ang oras na nakasabit sa kanyang dingding. 12:00 na yon ng gabi at naging mahaba ang kanyang tulog dahil sa pagod. Bumangon si Tina sa pagkakahiga at nagbihis. Napanguso lamang siya ng isipin na basta na lamang siya iniwan ng kanyang Kuya Rafael. Nang lumabas, ay naabutan niyang muli si Rafael na nakaupo sa sala. Mag-isa lamang ito at tila ba may malalim na iniisip. Agad na lumapit si Tina sa kanyang kuya at naupo sa tabi nito. May problema ba? Tanong niya kay Rafael at hinawakan ang kamay ng binata. Buntis si Trina at nais naming umuwi na muna sa Mindoro upang roon na lamang manirahan. Wika ni Rafael at nag-iwas ng tingin kay Tina. Agad ng gilid ang luha ni Tina sa narinig. Tumayo siya kaagad upang umalis at bumalik sa kanyang silid. Ngunit napigil siya ni Rafael sa akmang pagtakbo. Bibisitahin kita rito ng palihim, Tina. Alam mo namang gustong gusto kita, sabi ni Rafael. Ngunit naging sarado ang isip ni Tina sa narinig. Naisip niyang wala siyang panama sa kanyang ate. Dahil sa sinabi pa lamang ni Rafael na uuwi ito ng Mindoro upang doon na manirahan. Malinaw na si Trina ang pinipili nito at hindi siya. Lumipas pa ang mga araw na ibinibigay ni Tina ang sarili kay Rafael upang makuha ang loob nito. Ngunit nang dumating ang araw na mas pinili talaga nito ang kapatid niya, doon ay wala na si Tinang nagawa kundi ang palayain ang binata at ibaon sa limot ang madilim nilang sekreto.